Alam ko pa din na hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng mga magulang ko at kapatid ang sitwasyon ko. Nagbago ang trato nila sa akin. Sabi nga ng bunso kong kapatid, hindi ako yung kuya na nakilala niya. Ang sabi sa akin ng tatay ko, mas itinuring ko pa daw na ang pamilya ni CJ kaysa sa kanila. Buhat naman nung nangyari kay Arnel at kay CJ, wala na akong balita sa kanya. Dahil kinalimutan ko na din siya. Dumating ang isang araw, pinabinyagan ko si Manuel at ang daming tao na dumating. Ang saya dahil pagkaramdam ko, isa na akong ganap na magulang talaga. Pagkalipas ng 4 na taon, nakapagtapos na ng pag-aaral sa kolehiyo si CJ. Hindi ko maipinta ang tuwa sa kanyang mga mata. Dahil din sa sobrang gastos, napilitan na akong isara ang restaurant at mag-focus na lang sa internet cafe. Kaming dalawa ni CJ ang namamahala doon habang wala pa siyang trabaho. Hindi na din ako gaano nakakapagbigay sa mga magulang ni CJ dahil mahina na ang kita sa internet cafe. Dumating na ang sandali na nagkaroon na ng trabaho si CJ. Napakasaya ko para sa kanya. Naramdaman ko din na medyo nagbabago na ang trato sa akin ng mga magulang ni CJ. Siguro dahil wala na akong maipadala na pera sa kanila. May mga punto din na nagkakasagutan na kami ng papa niya sa tuwing umuuwi kami sa kanila. Makalipas ang 1 taon ni CJ sa trabaho, nararamdaman ko na parang nagbabago na siya. Laging mainitin ang ulo niya at laging late na umuwi. Inuunawa ko na lang dahil pagod sa trabaho. Isang araw, nagkaroon ng malaking pangangailangan ng pamilya ni CJ. Yung papa niya na-aksidente at kailangan ng malaking pera na pang-hospital. Kaya napilitan ako na ibenta ang internet cafe para makatulong sa kanila. Nawala na ang negosyo ko at halos nawala na din ang naipon ko. Si CJ na lang at si Manuel, ang anak namin, ang natitira sa akin. Dahil nagbago na si CJ, 6 na taon na din kasi kami nagsasama. Baka nagsasawa na siya, ang sa isip ko. Minsan habang natutulog siya, ginalaw ko ang cellphone niya. Nakita kong may ka-chat siya at karelasyon na niya. Wala naman akong magawa kundi umiyak. Inisip ko muna na umuwi sa amin sa Bulacan. Nagpaalam ako kay CJ. At agad naman siyang pumayag. Pag-uwi ko sa bahay namin, sinalubong ako ng anak ko at niyakap ako. Naalawa ako kasi namiss ako ng anak ko. Umupo ako sa tumba-tumba at tumingin sa malayo. Pagkatapos ay nilapitan ako ng tatay ko. Anak, may problema ka ba? Nag-away ba kayo? Ang tanong sa akin ni tatay. Sumagot ako na hindi. At bahagya akong naluha. Anak, kung mahal mo siya, balikan mo. Ang nasabi ni tatay. Nagulat ako sa sinabi ni tatay. Alam ko na ayaw niya kay CJ. Pero mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa akin bilang anak. Inopen din sa akin ni tatay lahat.
Alam pala nila na pinag-aaral ko si CJ. Sinusustentuhan ng mga magulang niya. Pati ang pagpapa-hospital ko sa mama niya at papa ni CJ, alam nila. Alam din nila na wala na akong ipon at mga negosyo. Ang sinabi pa sa akin ni tatay na nagpayak sa akin, "Anak, sundin mo ang puso mo kung saan ka masaya. Masaya din kami kung saan ka masaya." Ang sabi niya, natanggap nila si CJ sa huling pagkakataon. Bumalik na ako ng Maynila, pero wala si CJ sa bahay at hindi siya umuwi kinabukasan. Nang pag-uwi niya, galit pa siya at ang sabi niya bakit umuwi pa daw ako. At nung nagbihis siya, nakita ko na may kiss mark siya sa dibdib niya. Tumahimik na lang ako at di kumibo. Nagising ako ng umaga na yon. May kausap si CJ sa cellphone niya. Ang papa niya. Nadinig ko na pinaghihiwalay na kami ng papa niya at wala na daw mangyayari dahil wala na akong pera. Umalis na si CJ. Pumasok sa work. At naiwan ako na umiiyak. Hindi ko alam kung paano magsisimula o paano aahon. Nahalugmok na ako. Minsan isang araw inabangan ko si CJ umuwi galing work. Pero hindi siya umuwi. Nakita kong may sumundo sa kanya na nakakotse. Old guy siya. At hinalikan siya sa pisngi at umalis na sila. Nagdesisyon na ako na hiwalayan ni si CJ. Dahil may iba na nga siya at nagbago na siya. Hanggang doon na lang talaga siguro kami. Sobrang sakit man, pero kailangan kong gawin yun para sa sarili ko at sa anak ko. Kinausap ko si CJ ng masinsinan. Ipanaliwanag ko sa kanya lahat pati ang nalalaman ko. Wala siyang reaksyon. Deadma lang. Ang sabi ko sa kanya, nakapag-desisyon na ako na maghiwalay na kami. At ayokong mahirapan siya. Ganon din ako. Tumango lang siya sa akin at inayos na ang gamit niya. Lumabas na lang ako nang umiiyak. Di ko kayang makita na umaalis siya. Makalipas ang 2 oras, wala na siya. Umalis na. At nag-text siya sa akin. Hindi kita makakalimutan. Habang nakadikit sa brasa ko ang tattoo ng pangalan nating dalawa. Hindi kita makakalimutan. Parte ka na ng buhay ko. Gagawin ko ito para sa pamilya ko. Ang sabi sa text niya, mag-iingat ka at huwag mong pababayaan ang sarili mo. Mahal na mahal kita. Ang tanging nasabi ko lang. Nag-reply uli siya at ang sabi niya, yung nakita ko daw na sumusundo sa kanya ay boss niya at magkarelasyon sila. Hindi na ako nag-reply. Inisip ko na lang na siguro yun ang way niya para matulungan ang pamilya niya. Ang kumapit sa patalim, inunawa ko na lang. At sinabi sa sarili ko na kahit isa, wala siyang maririnig na masakit na salita sa akin. Dahil bukal sa puso ko ang lahat
ng itinulong ko sa kanya. Pagkaraan ng isang buwan, natanggap na ako muli sa bagong trabaho. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong bumangon para sa anak ko. Naging masaya naman ang pamilya ko sa naging aksyon ko sa buhay. Isang araw, tumawag sa akin ng nanay ko. Kailangan ko daw umuwi dahil may lubhang sakit ang anak ko. Umuwi ako kagad. Naabutan ko sa ospital ang anak ko. Umiyak ako sa nakita ko. Sinabi ng doktor na dalhin na daw namin agad sa Maynila para maagapan agad. May sakit pala sa puso ang anak ko at malala na ito. Dinala namin siya sa NHC. At isang linggo lang ay binawian na siya ng buhay. Ano pa ba ang dapat kong malaman? Ano pa ba ang dapat kong reaksyon? Hindi ko na kinaya ang sakit. Nagwala ako sa burol ng anak ko. Nawala na si CJ. Pati ang anak namin nawala na din. Pagkaraan ng ilang buwan, tanging ang tatay ko lamang at pamilya ko ang sumuporta sa akin. Ayaw nila akong paalisin sa bahay para maipasyal nila. At kahit papaano ay panandalian na makalimutan ng mga problema sa buhay ko. Pilit akong nagpakatatag. Lumaban ako para na din sa pamilya ko at sa sarili ko. Hindi ako pumayag na magupo ng mga pinagdaanan ko. Nagpakatatag ako at pilit na nilakasan ang loob ko para sa pamilya ko. Gusto kong makabawi sa mga pagkukulang ko sa kanila. Nagdesisyon ako na mag-abroad para magsimula muli at magbagong buhay. Gusto ko ding makalimutan ang lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Gagawin ko ito para sa pamilya ko. Ditong nakaraan na buwan, namatay ang tatay ko. Kaya umuwi ako sa Pilipinas. Si tatay ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko na pinagkukunan ko ng lakas. Hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Ayaw na ayaw ni tatay na umiiyak ako. Sa lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay, ano pa ba ang masasakit sa mga pinagdaanan ko? Pero alam ko, nalulungkot ang anak ko at tatay ko kapag sumuko ako. Kaya pagkatapos ng libing ni tatay, bumalik uli ako ng abroad. Isang taon na ako dito at mataas na din ang posisyon ko. May naipon na din akong pera para pag-uwi ko ng Pinas, magsisimula uli ako. Ang huling balita ko kay CJ ay may asawa na at anak. At masaya ako para sa kanya. Hindi ko na din mahal si CJ. At wala na din akong galit sa kanya at sa pamilya niya. Ang mahalaga sa akin ngayon ay magsimula muli at bumangon. Gusto kong mahigitan pa ang nagawa ko noon. Dahil alam ko na magiging masaya si tatay at ang anak ko kapag nagtagumpay ako sa buhay na ito. Sana po ay may natutunan kayo sa pag-share ko ng story ko. Hanggang ngayon ay single ako. Pagkatapos ni CJ, hindi na ako nakipagrelasyon dahil kailangan ko munang mahalin sarili ko bago ang iba. Hindi masama ang magmahal. Ang masama lang yung ibigay mo ang lahat, pati para sa sarili mo. Sarili mo muna. Pangalawa ang pamilya. Sila muna bago ang iba. Dahil sa bawat patak ng luha mo, sila lang ang magpupunas nito para sa inyo.